welcome to my vlog. Feeling singer yarn. For today's video ay ipapakita ko sa inyo ang aking pinagkaabalahan ngayong araw. Bago nga kami pumunta sa bahay ng tatay namin ay pumunta nga muna kami dito sa Cebuana. At pagpasok nga namin dito ay nagkalat nga ang mga puso. Syempre malapit na ang araw ng mga puso, mga mare. Tuwang-tuwa nga ito mga batang ito at nag-uwi nga sila dyan ng isa. Sabi ko nga sa anak ko ay ibigay na lang sa batang makulit na yan at hintayin na lamang na may magbigay sa akin. Aba malay natin mga mare magbigay sa akin. At pagtapos nga namin sa Cebuana ay dumaan nga kami dito sa Ando. Bibili nga lang kami ng ulam namin ngayong umagahan. Dahil nga medyo natanghalian kami ng gising mga mare dahil hindi nga namin alam na ngayon nga magpapasimula ng paggawa yung ate Malapit namin. na kasi ang bakasyon niya mga mare kaya nagdesisyon siya na magpagawa ng kubo na pwedeng tambayan. Kaya abangan yung mga mare, may maganda na tayong pwesto sa aking pagbablog. At nakadating na nga kami dito sa bahay ng tatay namin at nakakita nga ako ng pulo. Dahil nga mga mare, binaklas na nga yung kamalig ng tatay namin. At doon nga napagdesisyon na itatayo nga yung bagong kubo. Ay mga mare, excited na ako matapos. At makapag-vlog na habang nagluluto. Nakuha nga ito mga mare dun sa kamalig ng tatay namin. Safe naman kainin, malinis kasi nga wala naman nakalagay dun sa kamalig ni tatay. Madami nga din silang nakuha dito kahapon habang nagbabakla sila kaya ito na nga lang naabutan namin. Pinatikman ko nga din ito sa bogris ko at talagang gustong gusto niya mga mare. May mga parang langgam pa nga nakatira dyan mga mare pero hindi naman ito nangangagat kaya safe naman ito kay bogris. Hindi ko nga lang alam ang tawag dito mga mare pero hindi siya yung pukyuta na masakit mga gat. Oh, bakit ka nagagalit, Merinette? Focus ka lang dyan sa pangangain na talagang sarap na sarap ka dyan, sis. Kitang-kita niyo naman mga mare ang katas. Basta pag kumakain ka nga nito ay wag mo nga lang pakakasobrahan dahil nga nakakalasing daw ito mga mare. Talagang mahihilo ka. Aba, ay syempre matamis ito mga mare kaya nakakahilo talaga ito pag nasobrahan ka. Tignan niyo naman tong bogris ko at talagang hindi na nga yan maawa. First time nga lang niya makakain ng ganito mga mare dahil nga bawal sa kanya ang matamis. Inam na naman ang hyper nito later. Oh, kitang-kita niyo naman kung gaano siya nasasarapan sa pulot. May pahimod pa sa kamay sis. At inawat ko na nga din siya dyan dahil nga baka tumaas ang acid niya at siya'y ubuhin. At ito na nga dadako na kami ngayon sa baklasan. At ito nga tatay namin kung hindi niya natatanong ay mahilig siya mag-keep ng kanyang mga pinaghirapan. Ayaw niya nga hanggat maaari na ibuin yung kanyang mga ginawa noon kahit lumang-luma na mga sis. Pero nauunawaan naman namin dahil talagang pinaghirapan niya ito noon. Hilig niya na kasi gumawa ng mga ganito mga mare yung talagang pwedeng tambayan. At dahil nga wala na nga din siya magagawa, sinabi na nga lang namin napapalitan naman ito na maganda mga mare. Habang nagmamaritisan nga kami dyan na hindi na nga nakapaghantay itong bugris ko. Talagang siya na daw magpapanday. At sa hindi nga inaasahang pangyayari, inatapik nga ito. Nag-iwalay, huwag nyo na rin kami. Pag kami nag-uusap tungkol sa Duterte, hiwalay na muna kayo. O, sige nga. Dalawa lang kasi kayo. Tatlo kami GP. Umuulang yung kay Basil, baka Duterte po yun. Lahat, please, alam. Si Nanay Joy din naman, baka Duterte din. Hindi. Pinamahali ka mo ni Marcos ang para bilihan ng mais. Ngayon lang yun. Pero ang ating ginamit naman, kung karong-garong kamahal, kaya bumawi talaga sa palay. Paano? Buti kong Maraming papakain na- ka ni ano, Bibi. Maraming nakumpiskan, shaking bigas. Ano, hindi sila tumanggap ngayon ng imported. Pasalamat nga hindi sila tumanggap ng imported. Ay ngayon, Ba't nga, hoy, bagsak kayo ng sibuyas ha. Dati 7 na lang ang ba't kilo. niya pinapasikat ang Imported na naman. Ba't niya pinapasikat ang imported? Itong atin. Ano niya, no? Ay, wala talaga hindi ako. Dahil ano baka tayo bato din tatay din. Oh, kalma lang mga sis. Bakit kasi natatapik ang ating presidente? Pag-usaping politiko talaga walang mananalo mga sis. Tinanggal na nga itong pinakakamalig ng tatay namin dahil wala naman itong laman. At syempre, kikip niya pa rin ito kaya ililipat niya lang ng pwesto. Ganyan kasi pang tatay namin mga mare. Kung hindi ako nagkakamali ay 10 taon na yata ito. Pero nakita naman namin na maganda pa nga itong ginawa niya kaya hinayaan na lang namin na ilipat niya ito. At malay nyo nga naman makaluwag-luwag kami, may awa ang Diyos. Makabili kami ng manok o sisiw na 45 days na pwede niyang alagaan dyan. O kaya pwede naman niya yung patungan ng mga gamit na hindi niya nga madalas ginagamit sa bukid. At feeling ko nga din naman na malaki pa nga din ang pakinabang niya dito. Shoutout nga pala sa mga tumulong dyan. Thank you very much. At may bayanihan portion pala tayo for today's video. Sa hindi nga inaasahang pangyayari ay natapik nga ang mga pamana. Okay lang matapik basta wala lang awayan mga sis. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Oops, malay nyo din naman, may pamana tayong matanggap. Basta ang lagi natin tandaan, may pamana man o wala, maging thankful tayo dahil napalaki nga tayo ng mabuti ng ating mga magulang.
Karo, ilang araw ka na, Karo? No smoking. Karo, Ay! ilang araw ka na? Wala pa. Sabi mo, 3 na. 3 araw na daw. Oh. Mga